Nagulat nga ako dito sa Super Giant Oreo na nabili ko kasi akala ko talaga yung lagahin lang yung giant sa kanya, pero nagulat ako kasi pati yung mga Oreo sa loob talagang mga higante rin. Nung isang araw pa nga po talaga akong excited at hindi nga mapakali kasi gusto ko na nga pong buksan nga itong nabili ko nga na Super Giant Oreo nga na to sa ibang bansa. Kaya sobrang saya ko nga po ngayong araw kasi ngayon ko na nga siya bubuksan. Ang bigat naman nito. So tara, buksan na nga natin itong nabili kong Super Giant Oreo sa ibang bansa. Titingnan talaga natin kung malaki ba talaga yung Oreo na nasa loob niya o baka yung lagayan lang. Pero may mga nabalitaan ako na talaga malaki daw yung Oreo na nasa loob nito. So titingnan natin kung totoo yun. Buksan na natin. Yan. Hala, malalaki nga. Hala, malaking kasi nung eh. At yun nga po talaga yung laman nga ng Super Giant Oreo nga na to, talaga yung lagahin niya nga lang yung malaki, kaya medyo na-disappoint nga po ako, pero hindi ako papaya. Gusto ko nga po kasi talaga makakita at makakain nga ng napakalaking Oreo, kaya naisipan ko na gagawa na nga lang tayo. At sakto-sakto nga po kasi dumating na nga yung mga silicone molder nga natin dito para makagawa ng mga higanting Oreo. At kung saan-saan pa nga po talaga ako napadpad na mga online shop para makaharap at makakita nga nitong mga silicone molder nga na to na Oreo. At dahil medyo na-disappoint nga po ako dun sa nabili nating Super Giant Oreo nga na yun, nalagahin lang pala yung higante, kaya tayo na nga lang yung gagawa. Kaya pagkatapos ko nga pong mahugasan nga ng matindi itong mga silicone molder nga natin, dali-dali ko na nga pong kinuha itong mga ingredients natin para makagawa ng higanting Oreo. At ito nga po talagang recipe na gagawin nga natin ay talagang kalasang-kalasan niya nga daw talaga yung Oreo, kaya excited na nga ako. Pinagsama ko nga lang po sa mixer nga yung butter, white sugar at brown sugar, tsaka ko nga po sila mini. Medyo kinakabahan pa nga po ako dito kasi baka pumalpak nga yung gagawin nga natin higanting Oreo, pero buti na nga lang talaga tinimbang nga namin ng maayos yung mga ingredients. Ito nga po kasi talaga yung mahirap nga sa pagbe-bake, talagang hindi siya katulad ng mga pagluluto ng pagkain na pwedeng tansya-tansya lang. Dito sa baking talagang dapat eksakto yung ilalagay mong ingredients. Kaya yung mga nilalagay ko nga po dito talagang tinimbang namin yan ng maayos, walang labis, walang kulang, para talaga ma-perfect natin yung gagawin nating higanting Oreo. At maya-maya nga lang din po pinagsama ko na po dito sa isang bowl ngayong ating flour, cocoa powder, pati itong ating baking powder para may ilagay na natin dito sa ating mixer. Kapag nga po talaga nagbe-bake ako, talaga sobra akong enjoy kasi parang ako naglalaro lang. At maya nga lang din po nung na-mix na nga lahat nga ng ingredients nga natin ay okay na nga po siya at ganito na nga po yung naging itsura niya. Talagang pwede na nga siyang ilagay dito sa ating mga molder. At talagang medyo malapit-lapit na nga po tayo sa exciting part kasi talagang magbe-bake na nga tayo at malapit na nga natin makita yung resulta. At talagang nakikita ko pa nga lang po itong mga size nga ng mga silicone molder nga na to. Talagang na-excite na nga talaga ako sa magiging laki ng ating higanting Oreo. Kapag nga po kasi bumibili nga ako ng isang pirasong biskwit, talagang kulang na pa nga po sa akin yun. Kaya kapag nagawa ko nga ito, talagang isang piraso pa nga lang eh, busog na nga ako. At maya nga lang din po inalagyan na nga natin lahat ng mixture nga itong mga molder nga natin, kaya pwede na nga itong i-bake. Kaya habang nagbe-bake nga po tayo, hindi na tayo magsasayang ng oras at gagawa na nga tayo ng pinakapalaman nga ng ating Oreo. Naglagay nga lang po ako sa mixing bowl nga nung parang cream, tapos naglagay po ako ng sugar powder, ng vanilla extract, tapos nilagay ko na po sa mixer. At habang mini-mix nga po yun ay nag-prepare na po ako dito ng mainit na tubig kasi magtutunaw nga po tayo ng white chocolate. Ito nga po kasi yung mas lalong magpapasarap nga doon sa magiging palaman nga ng ating higanting Oreo, kaya hindi to pwede mawala. Kaya nung natunaw na nga po itong ating white chocolate, dali-dali ko na nga po siyang binuhos dito sa ating mixture. At hindi nga lang talaga ako excited sa mga oras nga na to sa gagawin ko, pati nga rin yung mga kasama ko nga dito talaga nanonood sila at nakaabang. First time nga lang din daw kasi nila makakakita ng ganung kalaking Oreo, kaya talaga nakaabang sila, tinitignan nila kung paano gawin. At maya nga lang din po nung okay na nga po itong magiging palaman nga ng ating higanting Oreo, dali-dali ko na nga po siyang sinali dito sa pinaka-bowl kasi ilalagay pa natin siya sa ref. At pagkatapos nga po nun eh, maya-maya ay okay na nga rin po itong mga binake nga natin, kaya dali-dali ko na nga kinuha para makita na nga natin yung magiging resulta. Ayun. At grabe nga po talaga yung tuwa ko habang inaalis ko nga itong mga silicone molder nga natin kasi talaga mukhang-mukha na nga silang mga higanting Oreo. At dahil 5 nga po yung gagawin nga natin mga higanting Oreo, kaya talagang 2 beses nga kami nag-bake kasi 5 nga lang yung mga silicone molder ko. Kaya nung okay na nga po yung pangalawa nga nating binake, pinag-aalis ko na nga rin po silang lahat sa kanilang molder. At maya-maya nga lang din po, nandito na tayo sa exciting part kasi dito nyo na nga po makikita itong mga higanting nating mga Oreo. At talagang grabe nga talaga yung pagkamangha. Tuwa ko dito sa nagawa nga nating palaman nga na magiging Oreo nga natin kasi talagang katulad siya dun sa tunay na Oreo. Yung texture niya, pati yung amoy, talagang katulad dun sa original. At medyo nahihirapan nga po akong i-shape nga ng bilog nga itong pinakapalaman nga ng ating giant Oreo, kaya dito nga po siya shinape sa ating silicone molder. At grabe na nga po talaga yung tuwa ko sa mga oras nga na to kasi finally nakagawa na nga tayo ng higanting Oreo. At talagang tuwang-tuwa at mga ako sa kinalabasan niya kasi first time ko nga lang makakita ng ganito kalaking Oreo. Ito nga po kasi yung ini-imagine kong laki nga ng Oreo na nasa loob nga nung nabili nating Super Giant Oreo na yun sa ibang bansa.
bansa pero lagayin lang pala yung malaki. At kahit na perfect na nga po natin yung paggawa nitong higanting Oreo, kinakabahan pa nga rin ako sa lasa kasi di ko pa nga siya natitikman. Kapag nga po talaga masarap nga to, talagang gagawa ko ng sobrang daming ganito tapos ipamimigay natin. At dahil okay na nga tong giant Oreo nga natin, kaya hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pat, agad-agad na nga natin tong titikman. Gusto ko man po siyang kagatin nga na isang kagatan, kaso hindi ko nga talaga kaya dahil nga sobrang laki niya, kaya talagang hinati ko siya sa gitna. Nagdadalawang isip pa nga ako kanina nga nahatiin nga to kasi talagang nasasayangan nga ako sa itsura niya at ayoko nga na masira. Tikman na natin to ang ating higanting Oreo. Anong lasa? Ang sarap! Ang galing. Binagyo nga ako dito sa aking dream kitchen habang nagluluto ako ng isang kawang ubi cheese champurado para ipamigay. Amazing! Pagising ko nga ng umaga talaga sobra ako nagkikrave na sa ubi cheese champurado, kaya naisipan ko na magluto dito sa aking higanting kawan ng sobrang daming ubi cheese champurado para ipamigay. Hindi nga po kasi pwede na ako lang ang mag-isa makakraving satisfied. Gusto ko po ay buong barangay. At medyo kinakabahan pa nga ako dito kasi first time ko nga gagawin tong ubi cheese champurado na to tapos ganito pa karami, kaya medyo kinakabahan ako. Kaya bago nga po ako nakapag-desisyon nga po na lutuin nga to, talagang inaral ko nga muna talaga siya para talagang perfect yung magagawa natin. At habang nagpapakulo pa nga po ako ng tubig sa ating higanting kawa, agad-agad ko nga kinuha nga itong mga malagit nating bigas kasi kailangan ko nga itong hugasan ng malala. At hindi nga lang po talaga ako sa pagluluto ng ubi cheese champurado kinakabahan nga rin po ako kasi may nababalitaan nga ako na may bagyo nga ngayong araw. At hindi naman daw po magla-landfall dito sa bansa natin ngayong bagyo, kaya talagang tinuloy ko pa rin itong ating lulutuin. At alam ko na nga po sa mga oras nga na ito na uulan, kaya may nakaredy na nga rin po ako ng malaking trapal para talagang tuloy pa rin yung pagluluto natin kung sakaling umulan ng malakas. At maya-maya nga lang din po inabuhos ko na nga po itong malagit nating bigas dito sa kumukulong tubig at kailangan nga daw itong halu-haluin para maayos nga yung pagkakaluto ng ating ubi cheese champurado. At habang inahalo ko nga po ito, bumagsak na nga po yung napakalakas nga na ulan, kaya talaga naglagay na nga ako ng malaking trapal nga dito. At akala ko talaga normal nga lang na ulan. Kaya hindi pa nga po ako kinakabahan nga dito at talagang tuloy-tuloy pa rin ako sa pagluluto. At matapos nga po ang ilang minuto, talagang nagulat nga po ako kasi biglang lumakas palalo yung ulan. Talagang nag times 5 yung lakas niya. Talagang medyo mahangin-hangin na nga. Kaya dito na nga po ako kinabahan nga na sobra, tapos maya-maya nga lang din ay lumakas na nga yung hangin na talaga medyo nililipad na nga itong aking napakalaking trapal. At kahit nga po medyo natatakot na po ako kasi baka may lumipad nga sa akin na kung ano-ano, talagang tuloy pa rin tayo sa pagluluto. At kahit ano pa pong dumating nga dito mga sakuna, talagang wala makakapagpapigil nga po sa akin na magluto ng napakaraming pagkain para ipamigay. At talagang maya-maya nga lang din po nagulat ako kasi medyo nawala nga yung lakas nga ng hangin, tapos yung ulan talagang medyo humina na siya. At mukhang pinakinggan nga ni Lord nga yung mga hiling ko, kaya talagang tuloy-tuloy na nga itong pagluluto natin. At dito nga po sa pagluluto ng ubi cheese champurado nga po natin, talagang medyo matrabaho lang po siya kasi kailangan mo siyang haluin ng walang tigil kasi masusunod nga yung pinakailalim kapag hindi mo siya hinalo. At habang patagal na patagal nga po siyang hinahalo, talagang bumibigat na nga po itong hinahalo nga natin kasi talagang naluluto na nga yung malagkit nating bigas. At finally nga po maya-maya ay okay na nga rin po itong ating hinahalo, kaya sinunod ko na nga rin po ilagay dito itong mga white sugar. Andito na nga po tayo sa pinaka-exciting part nga ng paggawa nga ng ubi cheese champurado kasi dito na nga talaga siya magiging masarap. At pagkatapos ko nga po may lagay nga yung mga white sugar nga natin, sinunod ko na nga rin itong mga kundis. Ubi condensed milk natin. Hindi nga po kasi magiging ubi champurado nga po itong gagawin natin kung wala nga pong ganito, kaya talaga marami tayong nilagay. At habang naglalagay pa nga lang po ako ng ganito, talagang excited na nga ako na tikman nga to kasi talagang sobrang na ako nagkikrave. Sobrang saya ko na nga rin po sa mga oras nga na to kasi talagang tumigil na nga yung napakalakas na ulan at hangin. At matapos ko nga po siyang halu-haluin, ganito na nga po yung naging itsura niya. At hindi pa nga po tayo natatapos nga dito kasi maglalagay pa tayo dito ng 2 bloke nga ng white chocolate. At bukod nga po dito sa mga white chocolate na nilagay nga po natin, maglalagay nga rin po tayo dito ng mga chocolate na ang flavor ay ube. At sigurado nga po ako na sobrang sarap na nga nitong ubi cheese champurado nga natin kasi talagang naaamoy ko na nga siya. At kung mapapansin nyo nga po, talagang malapit na nga pong umapaw nga yung ubi champurado natin dito sa aking higanting kawa sa sobrang dami. Kaya makasigurado nga po ako na hindi lang ako mabubusog dito sa ubi cheese champurado kundi ang buong barangay. Para nga po sa akin okay na nga po yung pinakatamis niya, pero sabi nga ng kasama ko na mas masarap nga daw to kung medyo dadagdagan ko ng konti pang tamis, kaya naglagay ako dito ng brown sugar. At matapos ko nga po may lagay nga itong mga brown sugar nga po natin, ay maglalagay nga rin tayo dito ng asin para talagang balancing-balanse yung lasa. At finally nga po okay na rin po itong ubi champurado nga natin, at hindi pa nga siya ubi cheese champurado kasi wala pa nga siyang cheese. Kaya nung finally naluto na nga rin po itong ubi champurado natin, naglagay na ako sa ibabaw nitong evaporated milk. At para nga po maging ubi cheese champurado na nga po siya, nagyadyad na nga ako dito ng napakaraming cheese. At talagang medyo nahirapan nga lang po ako sa pagyadyad nga ng cheese nga dito kasi medyo natutunaw na nga yung cheese at talagang napakahirap nga rin gamitin itong pangyadyad ko. At para
magkaalaman na nga po kung masarap nga talaga tong niluto ko nga po na ube cheese champurado, agad-agad ko na nga po itong titikman. Kasi kanina pa nga po talaga akong takam na takam nga dito, kaya hindi na nga ako nakapagpigil. At 101% nga po talagang sobrang sarap nga nitong aking nalutong ube cheese champurado, kaya okay na nga ito, kaya dali-dali na nga kami magbabalot. At yung mga nilagay nga po nating evaporated milk, pati yung mga niyadjad ko nga po na cheese kanina, talagang design lang po yun dito sa ating kawat. Bukod pa po dun sa ilalagay natin dito sa pinakalagayan. At talagang dinadamihan nga po namin yung lagay dito sa lagayan para talagang busog na busog nga yung mga pagbibigyan natin. At sana nga po talaga hindi nga lang sila mabusog dito nga po sa niluto kong ube cheese champurado. Sana rin talaga yung magustuhan nila. At habang nagtatakal pa nga po yung mga kasama ko, talaga nag-uumpisa na nga ako dito na maglagay nga ng toppings nga sa ibabaw ko, talaga nitong evaporated milk, pati nga nitong cheese. At dito ko nga po talaga dinadamihan nga ng lagay nga ng cheese para talagang literal na ube cheese champurado. At kanina nga po nung tinikman ko nga po ito, talagang sobra ko nga talaga siyang nagustuhan kasi yung pinakatamis nga po ng ube champurado nga natin, talagang bumagay siya dun sa alat ng cheese. At yun nga po siguro yung naging dahilan kung bakit talaga sobrang daming gustong-gusto nga itong ube cheese champurado. At dahil sa sobrang dami nga po nating naluto, ganito nga po karami nga yung mga nabalot nga natin, kaya dali-dali ko na nga kinuha itong mga tray nga natin para talaga mailagay na nga namin sila dito at madala na natin sila sa mga pagbibigyan natin. At buti na nga lang po talaga, medyo maaga-aga nga po ako natapos nga sa pagluluto nga po neto kasi medyo malayo-layo nga rin po yung pagdadala natin itong mga ube cheese champurado natin. Kaya talagang pinas forward ko na nga po ulit yung sarili ko para talagang mabilis na natin ito mailagay sa tray at makabiyahin na tayo. At maya-maya nga lang din po yung malapit-lapit na nga po tayo dun sa pupuntahan nga natin kung saan nga natin ipamimigay yung mga niluto ko. Talaga medyo masikip nga yung daan. Liblib nga po kasi yung lugar nga nila, kaya ito nga yung kailangan daanan para makapunta doon. At nung nakarating na nga po kami sa pinaka-sitio nga po nila, hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at nagumpisa na nga po ako mamigay. Kapag nagluluto nga po ako lagi ng napakaraming pagkain sa akin dream kitchen, talaga medyo nakakaramdam din po ako ng pagod pagkatapos. Pero pag nandito na nga po ako sa part na pinamimigay ko na yung mga niluto ko, talaga nawawala nga bigla yung pagod ko. At isa nga lang po yun sa mga dahilan kung bakit talagang hindi ako nagsasawa na gawin nga po ito lagi na magluto ng maraming pagkain para nga ipamigay. Sa iba't ibang lugar nga po na napuntahan ko para magbigay nga po ng mga niluto ko nga na pagkain, talagang isa sa mga gusto ko nga po lagi kapag aalis na kami, talagang lagi sila nagpapaalam, nagpapasalamat, talagang sobrang nakakatuwa. Amazing!